Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan at sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sinabi na lang nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat naririto sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino, kaya't ipinagdarasal natin sila na masasabi natin ding mga ninuno natin na patuloy pa rin sila sa kanilang mga kultura at tradisyon. At ipagdasal natin na sila'y mapangalagaan, lalo na sa kanilang mga tinitirhan sa kalikasan, dahil marami din sa kanila ngayon ang itinataboy, inaalis, nililipat sa ngalan ng kaunlaran. Kaya pagdasal natin ang karangalan at ang kaligtasan din ng mga katutubong Pilipino na pinapaalis sa mga gubat, sa mga bundok, sa mga ilog, dahil na rin may mga gustong kumuha ng kanilang mga ari-arian sa ngalan daw ng kaunlaran. Sana maibalanse natin, dahil yung mga iba sa pagmimina, sa pagtatayo ng mga dam, at iba pa, no? O baka gawin pang subdivision, no?
o kung ano man ang kanilang mga tinitirhan. At ngayong linggong ito, tinawag ng mga obispo ang linggo ng extreme poverty, lubhang karukaan. Ipinapaalala sa ating lahat, hindi kalooban ng Diyos maghirap ang tao. Tandaan po natin yan. Opo, hindi natin inaasam ang masyadong maraming kayamanan, pero hindi rin natin sinasabi na kagustuhan ng Diyos yan. Kung mahirap ka, tiis ka na lang. No? Hindi po ganon ang kalooban ng Diyos. Alam natin, marami sa mga kapatid natin ang namumuhay, lalo na sa bansa natin, ng marubhang karukaan. Sabi nga sa isang pagsusuri, napakaraming mga Pilipino, pamilyang Pilipino, ang kailangang mamuhay ng mas mababa pa sa 100 piso sa isang araw. Kayo ba? Iba sa atin? Siguro hindi nyo lubos maisip yun. 100 piso sa isang araw. Paano ko mabubuhay nun, Father? Pero marami sa ating mga kababayan, hindi lang individual, pamilya ng 4 o 5, kailangang mabuhay ng 100 piso o mababa pa sa isang araw. Alalahanin natin sila at pagmalasakitan natin. Kaya dito sa Quiapo, ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan din ng Pilipino. Kaya't yung mga nagpupunta dito, mga nagugutom, nahihirapan, araw-araw tayo tumatanggap ng mga humihingi ng tulong at sinisikap natin. Hindi naman maiiwasan minsan meron ding mga mapanlinlang. Kunwari may sakit, kunwari uwi ng probinsya, kunwari namatayan. Kaya ipagdasal natin. At nakakalungkot na nangyayari ito sa bayan natin. Napakayaman natin sa kalikasan. Ngayon din ng linggo, tinatapos natin yung tinatawag na Season of Creation. Mayaman ng Pilipinas sa kalikasan. Kung magsisipag lang ang bawat Pilipino, hindi magugutom. Ngunit higit sa lahat, kung magiging mapagmalasakit din ang bawat Pilipino, walang magugutom. Kaya ipagdasal natin, tayong mga deboto, mga alagad ni Jesus Nazareno, maisip natin na ito'y bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Alam natin yan. Bakit ba tayo naghihirap? Dahil may mga taong hindi mabusog-busog, hindi makontento. Kaya sana rin naman sa nalalapit na halalan, huwag nating pagbili ang boto natin, abutan ka ng 500, 1,000. Ang kapalit nun, 3 taon na namang paghihirap natin. Babawiin na naman yan. At nakalulungkot na tayo rin minsan. At siguro sabihin nyo nga, Father, nung gagawin ko, wala kaming makain nga eh. Di tanggapin nyo, pero huwag nyo iboto. Pera naman ng taong bayan po yun. Kung talagang kayo'y dukhang-dukha na. Pero mga kapatid, ang mas magandang paalala sa atin, hindi po kalooban ng Diyos ang paghihirap. Kaya natitiyak ko marami nagdarasal dito na guminhawa na sa buhay. Hindi ho masama yun. Siguro iba sa inyo, lubog ngayon sa utang. Iba sa atin ngayon, hindi mo alam saan kakukuha ng pangmatrikula ng anak mo. Pambayad sa gamot, sa ospital. Kaya nangangamba ka, ano ba? Unti-unti na lang ba? Antayin ko na lang mamatay ako, ang asawa ko, ang anak ko, dahil wala kaming pambili ng gamot. Lahat tayo dito nagdarasal na kahit papaano'y guminhawa ang buhay. Hindi naman maitatanggi po yun. Kailangan natin ng pera.
Diretsahan na ho tayong usapan. Lahat naman ho tayo kailangan. Kahit nga ho ang simbahan, kailangan. Kaya nga ako nakikiusap. No? Kaya nga ako nag-aalok na ng medalyon at imahe. Nakita niyo po yung mga kuryente, yung kawad ng kuryente na kapaligid. Sinabihan na po tayo, ayusin po yan para maging ligtas ang ating simbahan. Para hindi tayo masunog. Hindi naman ho makakakabit tayo ng kuryente ng libre lang. Kailangan din ho natin yan. Pero anong magandang paalala sa atin? Opo, lahat tayo nagdarasal, lalo na sa Poong Nazareno. Dahil alam natin, maraming tao ang hindi niya binigo. Pinagpala niya. Kahapon nga, nung sa Pilgrim's Mass, may lumapit sa akin, Father, kababalik ko lang galing abroad. Salamat sa Diyos, nakapagpatayo na kami ng bahay. Yung isa, salamat po, nakapagtapos na po yung mga kapatid ko. Dinasal ko po yan sa Nazareno. Kahit papaano po, maganda na ang takbo ng negosyo ko. Opo, inaasam natin ng kayamanan. Ngunit, sana ngayong linggong ito, ang dasal natin, huwag natin kaligtaang may itambal pa tayo sa kayamanan. Huwag lang tayong huminto sa kayamanan. Huwag lang natin sabihin, Poong Nazareno, bigyan nyo kaming pera. Poong Nazareno, yumaman sana kami. May 3 bagay po akong iaalok sa inyo na idugtong natin habang tayo nagdarasal na guminhawa ang buhay. Pero bago yan, naalala ko, meron daw pong, nung bata tayo, ewan ko kung naalala nyo, may tinuro sa atin ang mga teacher natin na isang talinghaga. Meron daw isang hari. Ang pangalan ng haring to ay Midas. At itong haring ito, may pagkaganid. Hindi makontento. Mayaman na, gusto pang lalong yumaman. Diba? Kaya tayo naghihirap eh. May mga mayayamang hindi pa makontento. Kahit apo na siguro hindi pa maghihirap, nangungurakot pa rin. Nangungulimbat pa rin. Tumatakbo pa rin. Kaya itong haring ito, sabi niya, gusto kong yumaman. Mayaman na, pero hindi pa rin makontento. Kaya nagdasal siya, sana, lalo kong yumaman. At ng isang araw, habang siya'y nag-iikot, paghawak niya dun sa kanyang baso, nakita niya, yung baso niya naging ginto. Sabi niya, aba, nasagot yata yung dasal ko. Pumunta siya rin sa kwarto niya, hinawakan niya yung suklay, naging ginto. Sabi niya, aba, yayaman na ako. Lahat ng hawakan ko, nagiging ginto. Kaya tinawag niya yung katulong niya, sabi niya, yayaman na tayo. Maganda ka, magdiwang tayo, magpiesta tayo. Dahil lahat ng hawakan ko'y magiging ginto. Naghanda yung kusinera. Naglabas ng lechon, fried chicken, crispy pata. Tuwan-tuwa na siya. Sabi niya, hindi na tayo maghihirap. Pagupong-pagupo niya, nung kinuha niya yung crispy pata, ba naging ginto? Sabi niya, naku. Kinuha niya yung manok, naging ginto. Sabi niya, papaano ko kakain ito? Lahat ng hawakan ko, naging ginto. Sabi niya, sumubok pa siya. Hindi ko nahawakan, kakagating ko na lang. Pagkagat niya, naging ginto. Sabi niya, anong nangyari? Gutom na siya. Hindi na siya makakain. Lumabas na lang siya, nagpahangin na lang siya. Nagpunta siya ro sa hardin niya. Maraming mga bulaklak. Umiiyak na siya, sabi niya, ang dami kong kayamanan. Pero gutom na ako. Miya-miya, biglang tumatakbo palapit sa kanya yung kaisa-isa niyang anak na babae. Papa, sabay yakap sa kanya, hindi niya napigilan. Kaya pagsalo niya sa anak niya, naging ginto yung anak niya. Nalungkot siya, sabi niya, anong nangyari? Napapalibutan ako ng ginto, pero hindi ako makakain. At itong anak ko,
na wala pa sa akin. Itong talinghagang ito, mga kapatid, siguro nga sabi natin katang isip, pero may butil ng katotohanan. Sapagkat, opo, huwag kayong maiinggit sa ibang mga mayayaman. Akala nyo ba, daming kotse, daming pera, magagara. Pero sa totoo lang, wala silang kaligayahan sa buhay. Ang yaman-yaman nga, nag-aaway naman. Magkakapatid, magulang sa anak, anak sa magulang. Mayaman ka nga, hindi ka makatulog kasi natatakot ka. Baka mamaya panikin ka, nakawang ka, patayin ka. Mayaman ka nga, ang dami mong nakaalitan, ang dami mong atraso, ang dami mong kalaban. Aanin nyo yun. Lagi ko nung sinasabi, may mga ibang tao, napakayaman, pero hindi makatulog. Biruin nyo yun, aanin mo ang yaman-yaman mo. Hindi ka makatulog. Dahil ang dami-dami mong iniisip. Alalang-alala ka sa negosyo mo, alalang-alala ka sa kayamanan mo. Hindi ka makatulog. Buti pa kayo. Ayan, tignan mo yung katabi mo ngayon, tulog na. No? Aanin mo ang yaman, at least kayo nakakatulog. Diba? Mas maganda yun. Nakakakain kayo, iba, kailangan pang bigyan ng vitamins kasi hindi makakain. Kaya mga kapatid, ano ang ating ipagdasal? 3 bagay. Kayamanan na may karunungan. Sabi nga sa unang pagbasa, yung dasal ni Solomon, hindi ko kailangan ng kayamanan muna, ang kailangan ko karunungan. At ito yung ipagdasal natin. Opo, nagdadasal tayo ng kayamanan, pero wag nating kalimutan karunungan. Dahil ang karunungan ang magtuturo sa atin ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hindi mo pagpapalit ang kayamanan sa pamilya. Hindi mo pagpapalit ang kayamanan sa ugnayan. Hindi mo pagpapalit ang kayamanan ng mundong ito sa tunay na hindi maglalaho. Kaya, pag nagdasal tayo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kayamanan at karunungan. Dahil pwede kang yumaman nang hindi ka marunong. Kaya ka nalulungkot, kaya ka maligalig. Ikalawa, kayamanan at karangalan. Pwede kang yumaman pero hindi marangal ang pinanggalingan ng kayamanan mo. Wala pong kabuluhan yan. Hindi yan bigay sa iyo ng Nazareno. Hindi ka bibigyan ng Nazareno ng kayamanan na walang karangalan. Kung galing yan sa pandaraya, galing yan sa pangiisa, hindi yan galing sa Diyos. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng Diyos, kayamanan na may karangalan. Huwag mong ipagpalit yung karangalan mo sa kayamanan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, huwag niyo ipagpalit yung boto niyo sa kayamanan. Huwag natin ipagpalit sa kung ano man, sa pakikipagkaibigan. Yung ating kayamanan. Kaya, kayamanan na may karangalan. Ano raw po yung una? Kayamanan at karunungan. Kayamanan at karangalan. At pangatlo, kayamanan at kaligtasan. Aanin mo ang kayamanan kung sa bandang huli, hindi ka maliligtas. Huwag tayong matakot. Huwag tayo panghinaan ng loob. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi dito nagtatapos sa lupa ang lahat. Hindi ang mayaman sa lupa ang magiging mayaman sa kaharian ng Diyos. Hindi ko rin naman nung sinasabi yung pag mahirap ka rito, yayaman ka sa kabilang buhay. Dahil ang tunay na kayamanang ibinibigay ni Jesus sa Nazareno, kaligtasan. Kaligtasan mula sa kasalanan, sa kasamaan, sa katiwalian, sa kamalian. Kaya yun din ang ipagdasal natin. Huwag natin ipagpalit ang kaligtasan sa kung anumang kayamanan dito sa mundo. Kung yung gagawin mo, itutulak ka para magkasala,
para yumaman ka. Halimbawa, magtutulak ka ng droga, dadayain mo yung kapwa mo sa negosyo, hindi ka magiging tapat kung ang kapalit ng kayamanang iyan ay kaligtasan. Hindi rin po yan galing sa Nazareno. Sapagkat, kalooban ng Diyos na tayo rin ay guminhawa. Ngunit, hindi maihiwalay sa kaginawahan at pagpapala ng Diyos ang karunungan, karangalan, at kaligtasan. Sama-sama po tayong magdasal sa mga biyayang ito. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Kayo po ang papatid at tatapos ng kahirapan namin. Kaya nga dumudulog kami sa inyo ngayon. Lahat po kami may pangangailangan. Lahat kami nagdarasal na guminhawa sa buhay. Hirap na po kami. Tulungan niyo po kami. Ngunit amin din pong ipinagdarasal na huwag kaming masilo ng mga bitag ng mundong ito. Na sa aming paghahangad ng kayamanan, huwag namin kaligtaan ang karunungan, karangalan, at kaligtasan. Sapagkat higit sa lahat, ito ang iyong pagpapala sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, alam mo kung papaano maghirap. Alam mo din kung papaano bumangon sa hirap. Tulungan niyo po kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.